Hello, good morning. Let's talk about fake versus counterfeit Okay? note. Ano ba pag sinabing counterfeit note? Anong difference ng fake sa counterfeit note? Fake note and counterfeit note. Basically, ang fake note po, ito'y inimprenta na hindi galing sa Bangko Sentral, ano po? Hindi galing. Ang purpose ito is usually gamitin visual aid as an educational tool, gagamitin sa school. Ba? Ang counterfeit naman, yung fake na ginamit as visual aid, ginamit as an educational tool, ginamit pambili, ginamit panukli. It basically becomes a counterfeit note. Sabi kasi ni Bangko Sentral, ang isang counterfeit note daw is an imitation of a legal and genuine note intended to deceive or to be taken for that which is legal, genuine, and original. So yung fake note, pag ginamit mo na yan, pambili at panukli, it will fall under the definition of a counterfeit note. Kasi may intention ka na to deceive. Yan. Kaya pwede ka na makasuhan. Okay? Under the revised penal code. Paano naman natin malalaman ang genuine from a counterfeit banknote? Very simple po. We will not be using any special instrument in distinguishing the genuine from a counterfeit. Let's watch this video lang po. Ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Salapin, tignan, at itagilid ang hawak na salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito. Ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. And very short video. Ano? Feel sa Latin. Huwag mong pakiramdaman lang. Pakiramdam ko counterfeit to. Sa Latin po, hahawakan. Okay? Look, tingnan, and tilt, itagilid. Alin po dyan ang sa Latin titingnan na tagilid? Yan, color-coded po yan. Pero for the purpose of discussion, meron po ba kayong dalang mga pera? Meron? Pakilabas po? At pakibigay po sa harapan? Hindi. Hawakan lang po, hawakan. Okay, level 1 security feature. Pag sinabi mong security feature, ito po yung mga titingnan natin sa pera para malaman natin kung tunay or counterfeit. Okay, kung genuine or counterfeit. So level 1 po tayo. We will not be using any special instrument. We will not be using any magnifying lenses, ultraviolet light, or infrared detectors. Ang gagamitin po natin ano lang? Our senses. Okay? Our senses lang po. Una, pag naka-receive kayo ng pera, ano dapat ang gawin? You fill the security paper. Fill the paper. Sa Latin ang pera. Ma'am, ano muna tayo, mama? Sa paper banknote, yung polymer po mamaya-maya. Kasi po yung polymer is plastic. Pag sinalat mo yan, hindi po yan rough to the touch. Ang genuine paper banknote natin, when you fill the paper, it should be rough to the touch. Magaspang po yan. Because it's made up of 80% cotton and 20% Philippine abaca. Ang counterfeit banknote, it is smooth to the touch. Bakit siya smooth to the touch? Because it is they basically use an ordinary bond paper or ordinary paper. Kaya madulas po yan or smooth to the touch. Okay? So when you fill the paper, ang genuine is rough to the touch. Counterfeit is smooth to the touch. Okay? Okay. Next, feel. Feel the embossed prints. Na-mention ni Ma'am kanina. Diba? Embossed prints are raised prints. Yung mga letra, linya na nakaumbok sa papel. Alin po dyan ang mga embossed prints? Yan pong nasa red boxes. They are all embossed prints. Meron din, ma'am? Yan.
So, take note. Sino po dito ang hindi maramdaman ng embossed prints? Kasi po, ito po ay naka-rely sa ating kalyo level. Pag medyo nakapal na po yung kalyo ng daliri nyo dito, itry po yung ibang daliri. Okay? Medyo baka makapal na, kailangan na magpaspa. Okay? Yan po. Ang counterfeit note po ba? Ang peking pera, meron bang embossed prints? Wala. Bakit wala ang counterfeit note? Because they do not undergo the process of intaglio printing. Intaglio printing is a process kung saan nagkakaroon po ng raised prints or embossed prints. Ang counterfeit note po, usually ini-imprenta po yan sa mga ordinary printer or photo printer. Yan. Okay? Fill the paper and fill the embossed prints. Kung doon na pa rin kayo, di ba? Pinil nyo na parang peke. You look. Okay? Bago po tingnan, di ba? Feel, look. Bago nyo tingnan ang watermark, tingnan nyo muna po ang quality of printing. Ang kalidad ng pagka-imprenta. In a genuine banknote, ang pagka-imprenta should be detailed. Detalyado, lalo na po yung buhok, yung mga mata. Okay? Hindi po siya parang nabasa. Kasi po, kahit mabasa ang pera, hindi po sasabog ang tinta niyan. Okay? In a genuine banknote, ang buhok dapat naka-gel. Okay? Maganda yung kita mo yung mga linya ng buhok. Yan, okay? Ang mata naman ay naka-eye, baisin. Yan, dapat kita mo din po yung linya sa mga mata. Okay? And basically, lahat po dapat yan, maganda ang kalidad ng pagka-imprenta. Okay? In a counterfeit banknote, kung mapapansin nyo po, hindi po kagandahan yung pagka-imprenta. Kadalasan po, pag may pumupunta sa office namin, sinasabi, yung perang counterfeit ay parang naiwan sa bulsa ng pantalon at parang naiwan ng isang linggo siguro naiwan, kaya nagkagutay-gutay na. Tapos papapalit sa amin. Pero syempre, using the security feature, we are able to determine kung genuine or counterfeit yun. Pero most of the time, pag ganun ang sitwasyon, sinabi na naiwan na bulsa, gutay-gutay na, or nabasa, most of the time, it is counterfeit. Most of the time. Okay? So kung doon na pa rin kayo, sabi natin, parang bakit yung pagka-imprenta? Diba? Punta ka mo sa watermark. The watermark is the shadow image of the portrait. Shadow image of the portrait. Kung sino po yung mukha dito, kailangan siya din po ang mukha dyan. Pag nakita na po dyan si Donald Duck, si Mickey Mouse, o kung ano pang Disney character, magduda kayo. Okay? Baka counterfeit. Yan. Okay? And this one, paano niyo po makikita yung shadow image? Kailangan po merong maliwanag na background para makita nyo. And also, meron din po yung numerical watermark. Mapapansin mo sa gilid, merong pang denomination? Merong denomination, di ba? Yan. So that is the watermark. The shadow image of the portrait. Look at the watermark. Pagduda pa rin, look at the security fibers. Ano ang security fibers? These are the red and blue fibers that are embedded on the paper. It is embedded. Hindi po yan naka-imprenta. Kaya kami sa Bangko Sentral, to prove the genuineness of the banknote, gumagamit kami ng aspile or ng karayo, we try to remove. Again, sa Bangko Sentral lang po yan. We try to remove the security fiber. Sa genuine banknote, natatanggal po yan. Kasi nga, again, it's embedded. Pero in a counterfeit banknote, you cannot remove that because it is printed on the paper. Yan. Okay? Look at the serial number. Serial number of the banknote. Yan, ito po. Dapat ang serial number po asymmetric or increasing in size. Okay? And also, serial numbers should be unique in each denomination. Kung may nagbayad sa inyong 10,000 piso, 10,000, tapos may tatlong pareho ang serial numbers. Ano ang possibility niyan? Dalawang possibility. Yung tatlong counterfeit,
or yung isa genuine, yung dalawa counterfeit. Kasi kailangan yung serial number should be unique in each denomination. Okay? That is the serial number. Look at the serial number. Look at the see-through mark. Nasaan po dyan ang see-through mark? Our banknote has been in circulation for almost 13 years now. Ang tanong, nasaan po dyan ang see-through mark? Ang see-through mark is a security feature that if you look at it against a source of light, you'll be able to see the complete form. Makikita mo yung pabuoang image niya, imahe niya. Nasaan po siya dyan? Hindi po ako galit, ganyan talaga ang boses ko pa nag-lecture. Para po hindi antokin yung audience. Nasaan ang see-through mark? This one, ma'am, line. That line po is what we call the embedded security thread. Hindi po siya yung see-through mark. Nasaan ba dyan? Yung see-through mark. O, sirit na po, sirit. Eto po siya. Yan. Nakita niyo na po. Yan pong image sa harap at yung image sa likod, pag tinignan niyo po against a source of light, makikita niyo po ang kabuoang imahe niyan. The complete form. It is a pre-Spanish writing system called baybayin. Ano po ang ibig sabihin niyan? Malay namin. Hindi naman tinuro sa school yan ng panahon namin. Pre-Spanish pa naman yan. Anong ibig sabihin nito? Baybayin ng word na to. It's basically starts with P, ends with O. Filipino. Piso. Filipino po yan. Filipino. Yan. Okay? Look. Feel. Look. Ay, by the way po, ito po, ang genuine, dapat walang overlap, walang gap. Okay? Ang counterfeit, most of the time, meron yan gap, merong overlap, kasi nga po, hindi nila napapagsakto ang pag-imprenta ng harap sa kalikod nila. Kaya nag-overlap ng gagap. Yan. So that is the last for the look. Ngayon, proceed na tayo sa tilt. Yan. Tilt. Nasaan po dyan ang concealed numerical value? Ito po ang concealed numerical value. Ano ang concealed numerical value? It is basically a superimposed numerical value. Paano ba yan makikita? Pwede ko pumahin, Mayra, ma'am. Wala kang 1,000, ma'am. Ay, yan. So, paano makikita yung concealed numerical value? Kung ito po yung mukha, mag-face to face muna, tapos yung mukha po, itutok nyo po sa kisame. Yan. Kisame lang po, eye level lang, eye level. Yan. Then medyo i-tilt nyo po, i-tilt. Yan. Medyo i-tilt nyo, makikita nyo po yung superimposed numerical value. Diyan po sa maliit na box. Okay? You can do, ma'am, kung lumang-luma na yung pera, pagpahingayin nyo na po, ano kayo na mas bago? Napakapulpul na yung superimposed numerical value. Yan. O, basta may number, okay na yun. Nakita lang daw, zero ang nakita. Pero dapat, kung ano po yung denomination, dapat yung makikita nyo dyan. Superimposed numerical value. Yung na-mention kanina ni ma'am, embedded security thread, again, it's embedded. Nasa loob po yan ng papel. And meron din po tayong tinatawag na window security thread. This is present in 100, 250, and 1,000 piso banknote. If you tilt the banknote, nagkakaroon po rin po yan ng color shifting. Dapat po nagbabago ang color niya. For the 1,000, meron kaming tinatawag na dynamic movements. Dapat nagkakaroon ng parang movement yung thread niya. For the 100 to 500, merong color shifting. Okay? Optically variable device patch, actually this was discussed in the video. Ito po yan. Ito pong patch na to, holographic po yan. And meron din siyang color shifting. May nagbabago ang image and at the same time, nagbabago ang color niya. Okay? And optically variable ink or the OVI, ito po yan. This one and this one. Pag tinilt nyo po ang banknote, kailangan merong color shifting. Kung walang color shifting na nangyayari, dun sa mga security feature na merong color shifting, magduda kayo. Pwede counterfeit po yan. Okay?
And lastly, one of the best security feature, ito pong enhanced value panel with its color shifting, ito po, and roller bar effect. Yan. Rolling bar effect. Yan. Pag tinilt nyo po yan, dapat po magkaroon ng movement, parang rolling bar, dyan po sa denomination. Ayan. Okay? Ito po in addition lang, usually po dinidiscuss namin ito sa mga cashiers or sa mga cash handlers. But considering that media is a very good partner of the Bangko Sentral in, information dissemination, dapat lang siguro po malaman yun din po yung second level. Pag sinabi pong second level security feature, ito yung mga security feature na kailangan ng special instrument. Particularly yung UV light and magnifying lenses. Pero wala tayong dala ngayon. Diba? Wala. Ano lang ito, additional information lang. So yan. So UV light. Ang pera, merong tinatawag na UV fluorescent feature. Pag yan po nilagay mo under ultraviolet light, it will glow. Yan. Diba? Ano po yan? Yan po yung tinatawag kaninang security fibers. Security fiber has a UV fluorescent feature. It fluoresces or glows under ultraviolet light. Yan. The higher the denomination, mas marami po security fibers. Okay? Meron din po ang serial number. Ang serial number natin, pag nilagay under ultraviolet light, it will glow. Take note, ang mag-glow lang po dyan ay yung left serial number. Pag nag-glow pareho serial number, magduda kayo. Baka counterfeit yan. Okay? Dapat po left serial number ang mag-glow. And mapapansin niyo po, yung security fiber ng 1,000, mas marami. Diba? Mas madami compared sa lower denomination. Just to add a layer of security. Okay? Meron din po tayong tinatawag na microprints. Ayan po yung microprints. Mapapansin nyo? Yan po parang line sa Republika ng Pilipinas. Sa baba ng Republika ng Pilipinas, those are microprints. Kala nyo po line lang, pero yan po ay microprints. Yan po. BSP 1000 for the 1000 denomination. These are present. These microprints are present in all denomination. Pakicheck na lang po. And lastly, microtext. The microtext is located dun po sa may signature ni Bangko Sentral Governor and the President of the Republic of the Philippines. Meron po dyan microtext, Bangko Sentral ng Pilipinas in repeated series ang nakalagay po dyan. Kung wala po kayong magnifying lenses, you can use your cellphone. Yung camera ng cellphone nyo, pwede nyo pong i-zoom in yun. Diba? Para po makita nyo yung microtext and microprints. Okay? Ano po ulit yung gagamitin natin in order to determine the genuineness of the currency? Anong method? Feel, look, and feel. Sige, trial tayo. Trial lang. Bilisan lang natin. Determine nyo lang po kung genuine, counterfeit, or no value. Considering ito po ay isang, naka-project, hindi natin magagamit yung feel. Hindi natin magagamit yung feel. Gagamitin lang natin ay look. Yan. Yan. Ito po. Genuine, counterfeit, no value. Why? Diba? Yung quality of printing niya. Looking lang po yan ha. Quality of printing. Naka-gel ba? Hindi. Hindi naka-gel. Hindi. Hindi mo makita yung mga lines sa buhok. And basically po, sabog po yan. Sabog yung quality of printing niya. Hindi mo makita yung detalye. This one. Genuine, counterfeit, no value. Genuine banknote. Tama. But it has no value. Why? Mutilated. Wala yung security threat ng pera. Ang security threat po ng lahat ng denomination natin, once tinanggal yan, and yung pagtanggal ay intentional, automatically po wala ng value yung pera natin. Okay? And be careful, ang ginagawa kasi ng mga sindikato, tinatanggal yung threat ng 100, inililipat sa 1,000. To make the 1,000, the counterfeit 1,000 appear genuine.
So, pagtatanggal na dyan, ang ginagawa ng sindikato, nilalagyan po yan ng pentel pen to make it appear na merong thread. Kaya pag medyo marami, tingnan po yung thread. Kasi automatically po walang value yan pag walang thread. Kahit hindi ikaw ang nagtanggal. Wala na. Basta walang thread, automatic walang value. Okay? Genuine counterfeit of value. Quality of printing, very poor ang quality of printing. And yung trend pong ginamit dyan is from the 100. Yung sinasabi ko kanina. Kasi kung titignan niyo po, tunay yung trend. Pero kung titignan mo maigi, yung trend na ginamit is from the 100 piso denomination. Okay? Ito po, genuine counterfeit no value. This one is genuine. Genuine po yan. Makikita niyo po na makikita yung mga white hairs. Actually, those are the lines of the hair. Yan. Okay? Okay, going back. Ito po, again. Check your banknotes. Remember to feel, look, and tilt. Hindi niyo po kailangan ang magnifying lenses or ultraviolet light in order to determine the genuineness of a banknote. Kailangan niyo lang po mag-feel, look, and